Pulis nagsagawa ng backtracking sa mga dinaan ni missing bride-to-be Shera De Juan. 6.793 trillion pesos 2026 national budget natanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pambansang budget sumasailalim sa masusing review ayon kay Executive Secretary Ralph Recto. Mga Pilipino, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na manatiling mapagmahal sa bayan, katotohanan at maging responsableng mamamayan. Konstruksyon ng 3 dagdag EDSA busway station sisimula na sa 2026. Maigting na monitoring ng mga gumagawa at nagbebenta ng mga iligal na paputok. Patuloy 1 araw bago ang pagpapalit ng taon. Temperatura sa Baguio City patuloy sa pagbaba. Mga turista, ine-enjoy ang malamig na klima. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, December 30, 2025, Rizal Day. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Natagpuan na kahapon ang nawawalang bride-to-be na si Shera De Juan. Ngunit hindi pa rin batid ang dahilan ng biglaan niyang pag-alis ilang araw bago ang kanilang kasal. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Hindi pa lubusang malinaw kung ano talaga ang nangyari sa bride-to-be na si Shera De Juan. Sa loob ng halos 2 linggong nawala siya. Matapos matagpuan kahapon, kakaunti pa lang ang mga detalyeng ibinabahagi niya sa mga otoridad. Bunsod nito, nagsagawa ng backtracking kagabi ang Philippine National Police kasama si Shera at pamilya nito sa lugar sa La Union na dinaanan nito. Base sa inisyal na impormasyon, sa pamamagitan ng isang tawag natapos ang paghahanap kay De Juan kahapon. Isang concerned citizen ang nakakilala kay Shera at agad itinawag ang kinaroroonan nito. Ang initial na info natin is nakita siya na naglalakad lang po. Then yun, nung inuwi siya sa bahay nung nakakita, and siya na nga po yung tumawag doon kay Mark. Agad namang nakipag-ugnayan sa PNP si Mark R.J. Reyes, ang fiancé ni Shera, at lumuwas ng Pangasinan para personal na puntahan at sunduin ito. Ay may tumawag daw kay Mark, yung fiancé ni Miss Shera, na sila yung kumukop kay Miss Shera. At nag-send sila ng picture. Nung ma-verify po na siya talaga yun, nakipag-coordinate na po si Mark sa ating kapulisan. At yun nga po, pinuntahan na nila. Mga bandang 4 p.m. po nakarating yung ating mga QCPD personnel sa Sison, Pangasinan para puntahan at sunduin si Miss Shera. Sa panayam kay Shera ng mga tauhan ng PNP, tinukoy nito na palakad-lakad lamang ito sa mga bayan sa pagitan ng Pangasinan at La Union. Rapon, yan po yung Rapon, Kagintingan, yan po. Highway yung dinanan mo dito. Rapon, okay. Sorry. Kasi nga galing ka sa San Pablo. Naglakad ka lang? Naglakad-lakad lang po ako. Pero madaling araw ko po yung nilalakad kasi Rabon. Ang layo naman ng nilakad mo pala, ma'am, no? kasi yun, Rapon. Malayo. Bakit? Saan ka naglalakad? Alam mo ba daan? Nakita ko itong 2 days before po ngayon. Nakita ko lang po yung kubaw. Yung sinundan mo na yun. Sinusundan ko po siya. Ayon naman mismo kay Shera, madalas ay naglalakad lamang siya nang hindi sigurado kung saan siya makakarating. Naglakad-lakad lang po ako. Pero madaling araw ko po yung nilalakad kasi Rabon.
Ang layo naman ng nilakad mo pala, ma'am, no? Kasi yun, Malayo. Bakit? Saan ka naglalakad? Alam mo ba daan? nakita ko itong 2 days before po ngayon, nakita ko lang po yung kubaw. Yung sinundan mo na yun. Sinusundan ko po siya. Bago umuwi pabalik ng Maynila, nagsagawa pa ng backtracking ang mga pulis kasama si Shera, fiancé nito na si Mark at ilan sa kanilang mga kaanak para matukoy ang mga lugar na pinuntahan nito. Sabi ng Quezon City Police District, pagdating sa Maynila, magpapadala sila ng medical officer sa bahay ni Shera para suriin ang kalagayan nito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang pagbabago sa pagpapasa ng mga susunod na panukalang pambansang pondo ang planong ipatupad ni Senador Sherwin Gatchalian. Ito ay upang maiwasan ang re-enacted bill kasabay ng hangaring maging transparent ang mga proposed budget. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Mayroong panganib na ma-re-enact ang budget kung parehong schedule pa rin ang susundin sa mga susunod na pagpapasa ng panukalang pambansang pondo. Ito ang binigyan diin ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian matapos amining naantala ang ratifikasyon ng bicameral report para sa 2026 General Appropriations Bill o GAB. Paliwanag ng senador, kadalasan ay nararatipika ang BICAM report sa loob ng ikalawang linggo ng Disyembre. Ngunit unang pagkakataon niya sa kasaysayan na December 29 nito na isagawa. Well, isa sa mga natutunan ko na hindi pwedeng gamitin yung lumang schedule sa bagong proseso. Kasi itong mga transparency initiatives, bagong proseso to. At using the old calendar, kaya umabot tayo na ganito. Plano ni Gatchalian na sa susunod na pagbusisi nila ng proposed national budget, agad nila itong sisimulan pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Kung kaya rin anya, isasagawa na ng Senado ang mga budget hearing kasabay ng House of Representatives. Kumpara ito sa nakagawian kung saan nauuna ang Kamara sa pagbusisi ng National Expenditure Program o NEP na siyang panukalang pondo ng Executive Branch. Iniisip ko kung kaya, once na nasubmit yung NEP, umpisa na kagad ng budget briefing. Ang nangyayari lang kasi pag submit ng NEP, wala pang detalye yung NEP. For example, wala pang utilization, wala pang yung detalye ng mga programa. So it takes another 1 to 1.5 months bago makuha namin detalye. So we need to talk to DBM na pag-submit na kompleto na pati utilization para diretso na yung hearing. Kasi yung pag-submit ng NEP, almost 2 months rin bago budget briefing kami dito. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mabilis na naratipikahan ng House of Representatives kahapon, December 29, ang 2026 General Appropriations Bill. Ito ay kahit pa may ilang mambabatas ang nag-no vote o hindi sang-ayon sa nasabing bill dahil sa iba't ibang dahilan. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Matapos ang agad na ratifikasyon ng 2026 General Appropriations Bill, mariing pinabulaanan ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Swansing ang panibagong aligasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa pahayag ni Representative Leviste, may 2 million pesos na bonus umanong matatanggap ang mga kongresista. I vehemently deny that. I don't want to speak ill of anyone, especially my colleagues in the House, but that is there is no truth to that at all. Ayon kay Congresswoman Swansing, hindi kailanman nag-impluwensya o nagbigay ng suhol ang liderato ng Kamara. I have said that the House leadership does not influence or try to influence any particular congressman, any individual member of Congress to vote in a particular way or incentivize them in any way. And I know that is what
my distinguished colleague was alluding to before, and I have vehemently denied that yesterday during the press conference. Wala pong katotohanan. Sinagot din ni Swansing ang iba pang aligasyon ni Congressman Leviste, gaya ng umano'y secret 18.58 billion pesos na maintenance and other operating expenses o MOOE budget ng Kamara at ang hiwalay na pondo para umano sa holiday activities sa mga distrito. Giit ng House Appropriations Chair na ang MOOE ng House ay para sa operasyon ng institusyon at hindi para sa pakinabang ng mga mambabatas. Wala pong ganun. The MOOE of the House is purely for the operations of the House. And that's all I can say about that. Bago ito ay una ng kinwestiyon ni Representative Leviste ang mahigit 151 million pesos na incentives umano noong voting para sa 2026 national budget. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing itinanggi ni Public Works Secretary Vince Dizon ang umano'y insertions o allocables na ibinabato ni Representative Leandro Leviste kaugnay ng mga flood control project. Ayon sa kongresista mula sa Batangas, may mga ipinasok umanong pondo si Secretary Dizon sa ilalim ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA na dati niyang pinamumunuan. Nilinaw naman ng BCDA sa isang pahayag na wala itong flood control projects na pinondohan sa pamamagitan ng budget insertions, allocable funds o anuman discretionary source at tinawag na walang basehan at mali ang mga alegasyon. Sinabi rin sa pahayag na inilabas ng DPWH na kaduda-duda ang timing ng akusasyon kasunod ng mga ulat na may ilang kawani ng DPWH na umunay inakusahan si Leviste ng sapilitan at iligal na pagkuha ng mga dokumento mula sa yumaong Undersecretary Catalina Cabral. Natanggap na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 6.793 trillion peso national budget para sa taong 2026 na niratipikahan ng Kongreso kahapon. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, masusi na itong pinag-aaralan sa ngayon. Sinabi ni E.S. Recto na titiyakin ng executive branch na matutugunan nito ang pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Tinatayang aabuti ng 1 linggo ang pagre-review sa budget. Tinayak na ng Malacanang na hindi maaapektuhan ng operasyon ng gobyerno sa maikling panahon na gagamit ito ng re-enacted budget. Una nang sinabi ni Secretary Recto na mapipirmahan ang 2026 budget sa unang linggo ng Enero. Nangako ang Senado na babantayan ang paggastos sa 2026 national budget kasunod ng pagkakapasa ng enrolled bill nito. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang mga proseso na planong gawin ng Senado para sa gagawin nilang pagbabantay sa paggastos ng pondo ng gobyerno? Ella, dapat mayroong mga meeting ang Committee on Finance para sa oversight o pagbabantay ng pambansang budget ayon yan kay Senate President Vicente Soto III. Matapos pirmahan ng tagapangulo ng Senado ang naratipikahang Bicameral Conference Committee report para sa 2026 General Appropriations Bill o GAB, agad na ring naipadala ang enrolled bill sa executive branch. Ayon kay SP Soto, para matiyak na 100% na corruption-free ang 2026 national budget, ay kailangan bantayan ito kung paano, saan at magkano ang ginagastos. Hindi lang anya aplikable ito sa budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH, kundi maging sa iba pang mga ahensya, lalo pa anya sa mga mayroong kontrobersyal na issue. Well, it depends on it depends on how it's implemented, but we will be exercising oversight functions over it, so that we can at least try to achieve that particular percentage of anti-corruption.
Ayon naman kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, nasa ehekutibo na ang bola para sa pag-implementasyon ng may transparency at kaliwanagan. At gayunman, patuloy aniyang magbabantay ang Senado sa paggastos sa national budget, kabilang na ang appropriations o paglalaan ng pondo, special purpose funds at lahat ng hakbang sa paggastos. Dedepensahan aniya ito ng mataas na kapulungan ng Kongreso, pagbubutihin ito at titiyakin na ang pampublikong pondo ay talagang naaangkop sa mga pamilyang Pilipino. Simula ngayong araw ay naka-adjourn na ang mga sesyon ng 20th Congress. Nakatakda itong mag-resume sa January 26, 2026. Araw yan ng Lunes. Ngunit inaasahan natin na sa unang kalahating buwan pa lang ng Enero ay magsasagawa na rin ng mga pagdinig ang mga kaukulang komite ng Senado kaugnay nga ng iba pang mga panukalang batas. Gayun din ang iba pang mga isyong na ihain sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Ilang araw bago magpalit ng taon, nagpaabot ng pasasalamat si House Speaker Bogie D sa mga mambabatas, kawani at kamara at mamamayan sa patuloy na pagtitiwala sa Kongreso. Sa kanyang mensahe, sinabi nito ang mga nagawa ng kamara sa taong 2025 at ang mga plano pa nitong gawin sa taong 2026. Ayon sa Speaker, sisimula ng kamara ngayong 2026 ang paggamit ng paperless system at blockchain technology upang masiguro ang integridad, seguridad at transparency sa paggawa ng national budget. Hinikayat din ni D ang lahat na maging bukas, magalang at magkaisa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng pananaw. Sa pagtatapos, nanawagan siya ng pag-asa, pananampalataya at tapang upang mapagtagumpayan ang mga hamon sa bagong taon. Gaya ng aking sinabi noon, ako'y inyong pagkatiwalaan bilang speaker. Patuloy nating gagawin ang lahat ng makakaya upang gawin na mas bukas, mas malinaw at mas mapagkakatiwalaan ang Kongreso. As we enter a new year, may this be our shared commitment. Let us be the sources of unity, not division. Let us speak with clarity, not confusion. Let us choose to heal, not to wound. Hindi man tayo laging magkakasundo, naway mananatili tayong magalang, makatao, at may malasakit. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ang paggunita sa ika-129 na anibersaryo ng kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. Ilang aktibidad ang ginanap ngayong araw bilang bahagi ng Rizal Day commemoration. Ang detalya hatid ni Nel Maribuhok live. Nel, ano ang mga naging aktibidad ngayong araw na pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr.? Yes, Ella, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos at kanilang mga anak ang pagtataas ng watawat ng bansa sa Luneta Park kanina. Pagkatapos ito ay nagalay ng bulaklak si Pangulong Marcos sa monumento ni Rizal. Sa isinagawang flag raising at wreath laying rites sa Luneta, sabay-sabay ding nagdaos ng mga programa sa Rizal Shrine sa lungsod ng Calamba, Laguna na siyang lugar ng kapanganakan ni Rizal. Sa Dapitan, Zamboanga del Norte at iba't ibang monumento ni Rizal sa buong bansa. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines o NHCP, ang paggunita ngayong taon na may temang Rizal sa pagbangon ng mga mamamayan, aral at diwa mo ang tunay na gabay ay nagbabalik tanaw sa mga walang kamatayang aral mula sa buhay at mga akda ng pambansang bayani sa pagharap ng bansa at mamamayan sa bagong hamon. Sa kanyang mensahe ni Pangulong Marcos sa mga Pilipino na humugot ng inspirasyon mula sa pambansang bayani sa pamamagitan ng pagpapanatili ng pagmamahal sa bayan, katotohanan at responsableng pagkamamamayan. Ayon sa Pangulo, naway lalong pagtibay ng ating pagdiriwang ang ating paninindigan na isabuhay ang mga halagang kanyang ipinakita tulad ng pagmamahal sa bayan, paggalang sa katotohanan, walang pagod na paghahangad ng makatarungang reforma at ang tapang na magsalita at kumilos para sa tama. Sa kasalukuyan anya, habang inihingi ng mga Pilipino ang integridad at pananagutan mula sa kanilang mga pinuno, tinitingala natin ang kanyang buhay upang magsilbing gabay at lakas. Ayon kay Pangulong Marcos, sa pamamagitan ng kanyang mga sulatin at sakripisyo,
ginising ni Rizal ang kamalayan ng mamamayan at ipinakita na ang mga Pilipino ay karapat-dapat sa dignidad, kalayaan at kapangyarihang magtakda ng sariling kinabukasan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino na muling magpakatatag at manindigan para sa katotohanan at katarungan kasabay ng paggunita sa Rizal Day. Ayon sa kanya, ipinakita sa mga akda at sakripisyo ni Dr. Jose Rizal ang walang takot na pagmamahal sa bayan at ang adhikain para sa tunay na kalayaan na nakaugat sa kaalaman. Binigyan din ni Duterte na ang kalayaan ay hindi lamang paglaya mula sa dayuhang puwersa kundi pati paglaya ng isipan at damdamin mula sa pang-aabuso, pagkakawatak-watak at kasamaan. Hinimok din niya ang mamamayan na panatilihin ang diwa ng pagkakaisa at karunungan dahil ang tunay at pangmatagalang pagbabago ay nagmumula sa moral na integridad, malalim na pag-aaral at sama-samang pagkilos ng komunidad at mga institusyon. Sa paggunita natin sa kanyang sakripisyo, manumbalik nawa ang ating lakas at tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Huwag nating hayaang mamatay ang diwa ng karunungan at pagkakaisa. Ang tunay at pangmatagalang pagbabago ay nagsisimula at nagmumula sa malalim na pag-aaral, moral na integridad at sama-samang pagkilos sa ating komunidad at mga institusyon. Mabuhay ang diwa ni Dr. Jose Rizal. Magbibigay ng libreng sakay ang LRT2 at MRT3 sa mga pasahero ngayong Rizal Day, December 30. Bagamat natapos na kaninang umaga ang unang bahagi ng libreng sakay na ipinatupad mula 7 a.m. hanggang 9 a.m., may pagkakataon pa mamaya ang mga biyahero para i-avail ang libreng sakay dahil muli itong magiging epektibo mamayang 5 p.m. hanggang 7 p.m. Layunin ng mga transport authorities na maipagdiwang ang kabayanihan ni Dr. Jose Rizal at magbigay ng maginhawang biyahe sa publiko. Sa nalalapit na pagpapalit ng taon ay naghigpit na rin ang Manila Police District o MPD pagdating sa monitoring sa bentahan ng mga paputok sa lungsod kung saan kinukumpiska nila ang mga iligal at hinuhuli ang mga nagbebenta nito. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, may mga nahuli na bang ang MPD na mga nagbebenta ng mga illegal na paputok dyan sa lungsod? Ella, ayon sa Manila Police District, mayroon ng 6 na naaresto kaugnay ng pagbebenta o yung paggawa ng mga illegal na paputok dito sa lungsod ng Maynila. Mismong sa Divisoria nakakumpiska ang mga tauhan ng Manila Police District o MPD ng mga iligal na paputok. Talamak umano itong ibinebenta ng lantaran. At bukod pa rito, ang 100,000 mga iligal na paputok na nakumpiska na rin ayon kay Police Major Philip Ines, ang tagapagsalita ng MPD. Yung ating mga tagubilin at yung ating na mga campaign against doon sa mga illegal firecrackers tuloy-tuloy yan. Kung saan, yung araw ay meron na tayong 6 na na-arresto dyan. At meron na tayong mga 900,000 na kumpiska na mga halaga, mga nagabawal na mamutok. Sa nalalapit na pagpapalit ng taon, binigyang diin ni Police Major Ines na pinaigting nila ang monitoring sa mga nasabing iligal na bagay. Kung saan aniya, hindi lang sa tradisyonal o physical na bentahan ang kanilang binabantayan, kundi pati na rin sa online. Kalinsabay nito ang mga paalala ng MPD sa publiko na huwag nang tangkain na gumawa o magbenta ng mga iligal na paputok. Unang-una ay banta ito sa kaligtasan ng publiko dahil maaaring maging sanhi ng sunog. At pangalawa, ang sinumang mahuhuli ay magmumulta at maaari ring makulong. Ayon pa sa tagapagsalita ng MPD, mabuti na ang paggamit ng mga alternatibong mga paingay para sa ligtas na pagpapalit ng taon.
Ngayong araw mismong dito sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila ay nagkaroon ng kick-off ceremony para doon sa Oplan Paalala Iwas Paputok 2025 na pinangunahan ni Malena City Mayor Isko Moreno, at nabanggit ng alkalde kanina na sa pagpapalit ng taon ay walang inorganize ang pamahalaang lungsod na community fireworks display. Kaya kung magkakaroon man ng mga community fireworks display dito sa lungsod ng Maynila, ay mga pribadong sektor o mga pribadong individual ang nag-organisa nito. Ayan muna update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo, Ella. Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Nagpaalala ang Philippine National Police na ipatutupad ang one-strike policy laban sa mga pulis na mahuhuling nagpapaputok ng baril ng walang dahilan ngayong holiday season. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Manarcates Jr., ang sinumang lalabag ay agad nahaharap sa kasong administratibo at kriminal, kabilang ang posibleng pagkatanggal sa serbisyo. Dagdag pa niya, ang mga sangkot ay agad na aalisin sa pwesto at isasailalim sa preventive suspension habang iniimbestigahan ang insidente. Hinimok ng PNP ang mga pulis na maging huwaran ng disiplina at responsibilidad upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa pagpapalit ng taon. Pinaigting ng Land Transportation Office ang deployment ng kanilang mga tauhan upang matiyak ang ligtas at maayos na pagbiyahe ng mga motorista ngayong huling holiday weekend. Sa inilabas na pahayag ni LTO Chief Marcos Lacanilao, inatasan na niya ang kanilang Law Enforcement Service, Regional Law Enforcement at K9 units na ituloy ang mahigpit na monitoring at inspeksyon sa public utility vehicles upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Anya, inaasahan ng mas maraming motorista na bibiyahe bago ang pagpapalit ng taon. Pinaalalahanan din ni Lacanilao ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad, sumunod sa traffic rules at agad i-report ang anumang violations upang maging ligtas at maayos ang travel season. Muling nagpaalala ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS sa publiko na ingatan ang mga alagang hayop ngayong papalapit ang pagpapalit ng taon. Nagbabala rin ang PAWS na may kaakibat na parusa sa sinumang magpapaputok o gumawa ng anumang cruel act laban sa mga stray dog at iba pang hayop. Narito ang report ni Mia Alonzo. Nagbabala ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS laban sa sinumang gumagawa ng anumang uri ng kalupitan laban sa mga stray dogs na nasa lansangan. Isa sa naoobserbahan ng grupo ang umano'y paghahagis ng mga paputok sa mga ito na direkta ang akto ng kalupitan sa hayop. Kasi may mga reports na naghahagis ng paputok sa mga strays. Ito ay bawal sa Animal Welfare Act. Pwede kayong maparusahan ng up to 2 years imprisonment and fine kapag kayo ay napatunayang naging cruel sa isang hayop or yun na nga, naghagis ng paputok. Huwag natin gawin ito. Hindi ito tama. Sa halip na maging malupit, may pakiusap si Attorney Ana Cabrera, Executive Director ng PAWS sa publiko, na magbukas ng mga garahe o anumang ligtas na magsisilbing pansamantalang kanlungan ng mga stray dogs sa kasagsagan ng putukan. Samantala, patuloy ring pinapaalalahanan ng PAWS ang pet owners na isarang mabuti ang mga pinto kung saan naroroon ang mga alagang hayop. Sa ulat ng grupo, pinakamaraming insidente ng nawawalang alaga ay tuwing pagpapalit ng taon, bunsod ng distress na nararanasan ng mga alagang hayop dahil sa malalakas na putok ng mga firecrackers at fireworks. Lagi kami may natatanggap na may tumakbong aso palabas ng gate, nakawala yung pusa, nataranta. So nawala na. Yung nabalitaan na Valenzuela na dog na naputol yung dila niya na hindi natin alam kung cruelty case or napaaway nga sa aso. Isa lang ang sigurado kami, kinausap namin yung owner kaya tumakbo yung aso na yun palabas. Usually sa bahay yung aso is natakot sa paputok. Kaya siya lumabas. So yung mga lumalabas na biglaan, pwedeng masagasaan. Pwedeng napaaway or pwedeng napagmalupitan. Kaya naman patuloy na iginigit ng Philippine Animal Welfare Society na tuluyan ng ipagbawal ang paggamit ng mga firecrackers.
Paalala ng POS, hindi lamang tao at kalikasan ang naaapektuhan ng mga ito, kundi pati ang mga lagang hayop na nalalagay sa matinding panganib at takot. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalala ang Bureau of Immigration sa mga rehistradong dayuhan na sumunod sa 2026 Annual Report na isasagawa mula Enero 1 hanggang Marso 1, 2026. Saklaw nito ang lahat ng rehistradong foreign nationals at ACR I-card holders sa bansa, maliban sa mga may tourist o temporary visitor visa alinsunod sa Alien Registration Act of 1950. Maaaring mag-report ng personal sa mga itinalagang BI offices o sa BI Main Office Annual Report Venue sa Robinsons, Manila, gayon din sa pamamagitan ng online o virtual annual report na available 24/7. Kinakailangan ang kumpletong online registration, valid na ACR I-card o ACR pasaporte at resibo ng bayad mula sa nakaraang taon. Dapat ding makapagbayad muna ang mga aalis ng bansa bago makakuha ng Immigration Clearance Certificate B. Bukas na muli sa operasyon ng EDSA Busway ang mga bahagi mula EDSA Orense hanggang Buendia southbound at Buendia hanggang EDSA Orense northbound matapos makompleto ang asphalt overlay works bilang bahagi ng EDSA Rehabilitation Project. Paalala ng DOTR, mahigpit na nakalaan lamang para sa EDSA Busway ang inner lane at tuloy-tuloy pang ipinatutupad ang no contact apprehension policy laban sa mga pribadong sasakyang papasok dito. Kasabay nito, inatasan ng DOTR ang mga bus operator na mag-deploy ng karagdagang bus units upang maserbisyuhan ang mas maraming pasahero habang nagdagdag din ng Dalian trains ang MRT-3 lalo na sa oras ng rush hour. Mahigit 80 SAIC personnel ang nakadeploy 24/7 katuwang ang MMDA at PNP para sa traffic management at pagtulong sa mga commuter. Sisimulan ng Department of Transportation sa unang quarter ng 2026 ang konstruksyon ng 3 karagdagang EDSA busway stations. Ito ay itatayo sa Cubao, Magallanes at Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX upang mapahusay ang access ng mga commuter sa pampublikong transportasyon. Ayon kay Transportation Undersecretary for Road Infrastructure Mark Steven Pastor, na-award na ngayong Disyembre ang bidding para sa mga istasyon at target na matapos ang konstruksyon sa susunod na taon. Kasabay nito, bubuksan din sa unang quarter ng 2026 ang bagong EDSA Busway Kamuning Station bilang bahagi ng modernization program ng busway. Nilinaw ng DOTR na ang Kamuning Station ay may elevators at escalators upang maging mas accessible para sa mga person with disabilities, senior citizens at mga buntis. Epektibo ngayong araw, December 30, ang bagong dagdag sahod para sa mga minimum wage earner at kasambahay sa Cordillera Administrative Region o CAR. Sa ilalim ng bagong wage order, nadagdagan na 35 pesos ang arawang sahod ng mga minimum wage earner, kaya mula sa dating 470 pesos ay magiging 505 pesos na ang kanilang daily wage. Saklaw nito ang mga minimum wage earners sa Baguio City, Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Kalinga at Mountain Province. Kasabay nito, ipinatupad din ang dagdag na 600 sa sahod ng mga domestic worker sa buong Cordillera. Dahil dito, ang buwanang minimum wage ng mga kasambahay sa rehiyon ay magiging 6,600 pesos na mula sa dating 6,000 pesos. Naghahanda ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Mandaue sa pagpapatupad ng college program sa loob ng kulungan. Layo ng programa na bigyan ng pagkakataon ang mga persons deprived of liberty o PDL na makapagtapos ng kolehiyo habang nagsisilbi ng sentensya. Ayon kay Warden Jessie Gingoyon, sinisimula na ang mga pagsasaayos ng pasilidad kabilang ang Alternative Learning System o
ALS classroom sa loob ng piitan. Kasalukuyang gumagawa ng kasunduan ng BJMP Mandaue kasama ang mga partner na paaralan at target na ipatupad ito sa taong 2026. Pwede lamang sumali ang mga PDL na nakatapos na ng K-12. Una munang iaalok ang mga kurso sa business management at information technology. Posibleng itaas sa Alert Level 2 ang estado ng Bulkang Mayon kung makapagtatala ito ng mahigit 50 rockfall events kada araw. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, mananatili pa rin sa Alert Level 1 ang bulkan batay sa mga ipinapakitang parametro nito. Patuloy namang inoobserbahan ng PHIVOLCS ang mga pagbabago sa morphology ng crater ng lava dome at ang mga nagaganap na rockfall events. Kumilos na mag-isa at hindi kabilang sa mas malaking teroristang grupo ang mag-amang namaril sa Bondi Beach noong December 14 na ikinasawi ng 16 na tao kabilang isa sa mga suspect. Ito ang lumabas sa investigasyon ng Australian Police sa pangunguna ni AFP Commissioner Chrissy Barrett at sinabing walang ebidensya na konektado ang mga suspect sa local extremist groups. Una nang napaulat na nagtungo sa Pilipinas ang dalawa ilang araw bago ang malagim na pamamaril. Patuloy pa rin ang investigasyon kung bakit nagpunta sa Davao ang mag-ama. Pinuri ni North Korean leader Kim Jong-un ang bagong multiple rocket launchers ng bansa na kaya umanong lipulin ang kalaban sa mabilis at eksaktong pag-atake. Ang bagong armas ay gagamitin bilang pangunahing kagamitan ng militar sa malawakang sabayang operasyon. Makikita sa mga larawan ang North Korean leader na bisitahin ito ang mga paggawaan ng malalaking missile system. Ang missile testing ng North Korea ay bahagi ng pagpapabuti ng kanilang precision strike capabilities at nananatiling banta laban sa iba pang malalaking bansa. Pinawi ni US President Donald Trump ang pangamba sa mga military drills ng China sa paligid ng Taiwan at binigyan diin ang magandang relasyon kay Chinese President Xi Jinping. Ayon kay Trump, wala siyang nakikitang banta dahil matagal nang isinasagawa ng China ang naval exercises sa rehiyon. Nagsimula ang 2 araw na war games ng China kasunod ng malaking arms sale ng US sa Taiwan na ikinagalit ng Beijing. Sa kabila ng tensyon, tiniyak ni Trump na nananatiling malakas ang ugnayan ng US at Taiwan na pangunahing tumatanggap ng armas mula sa Amerika. Ramdam ang lamig ngayon sa Baguio City matapos maitala ang 14 degrees Celsius na temperatura kanina madaling araw. Dahil dito, mas pinipiling dumayo ng mga turista sa summer capital ng Pilipinas ngayong holiday season. Ang detalya hatid ni Grace Doc Tolero, live. Grace, sa kabila ng malamig na panahon sa Baguio City, kumusta ang sitwasyon ng mga turista at maliliit na negosyo ngayong holiday season? Yes, and mas ramdam ngayon ang lamig sa Baguio City kung saan naitala ang low temperature na 14 degrees Celsius kaninang bandang alas 5 ng madaling araw. Dahil dito, mas lalo nang ini-enjoy ng mga turista ang cold weather sa summer capital ng bansa. Makikita ang mga turista na nakabalot sa makakapal na damit habang naglalakad at namamasyal sa iba't ibang pasyalan sa lungsod, pangunahin na ang pamosong Burnham Park. Ayon sa ilan, ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit pinili nilang magbakasyon sa Baguio ngayong holiday season. That's good. Kasi yung sa Maynila, nararanasan natin sobrang init. Kaya gusto ko yung weather dito. Yun lang ang gusto ko dito sa Baguio, the weather. It's fine po. Why? Because there's fun things to do here, like racing cars and going in the playground. It's sunny here today, but it's still cold here.
Hindi rin maitatago ang ngiti ng mga maliliit na negosyante na umaasang makakabawi sa kita matapos ang mahabang panahon ng mahinang benta. Para sa kanila, malaking tulong ang pagdating ng mga bisita lalo na sa mga susunod na araw. Bagamat hindi pa ganon kadami o karami ang dagsang turista sa ngayon, inaasahan na ang pagdami ng mga bisita mamayang hapon o bukas, December 31, bispiras ng bagong taon. Sa ngayon kahit papano nakakabenta naman na kami. Pero hindi katulad ng mga nakarambuan, talagang as in wala. Bakit po? Siyempre wala masyadong mga bisita. Pero ngayon kahit papano meron naman. Layon ng marami na maranasan ang malamig na temperature at mapuntahan ang kilalang tourist destination sa lungsod. Kabilang sa mga dinadayo ngayon ang isang pasyalan sa Baguio Country Club na may Japan theme kung saan ay makikita rin ang iba't ibang flora and fauna na lubos na kinagigiliwan ng mga bata. Ella, sa kabilangan ng lamig ng panahon, mainit naman ang tugon ng mga turista at negosyante sa pagdating ng papalapit ng bagong taon dito sa Baguio City. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Natapos na ng Internal Affairs Service ng Philippine National Police ang kanilang investigasyon sa 8 mga pulis at asset nito na nasasangkot sa pagnanakaw ng alahas sa isang operasyon noong Biyernes sa Pasig City. May dagdag na kaso namang nakikita ang AYAS na maaaring isampa sa mga ito. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale live. Ryan, anong mga kaso pa ang maaaring kaharapin itong mga pulis? Ella, grave misconduct at conduct unbecoming for a police officer o parusang may katumbas na pagkakatanggal sa serbisyo. Yan ang maaaring kaharapin ng 8 pulis na sangkot sa pagnanakaw ng mga alahas sa kanilang ikinasang anti-illegal drug operations sa Barangay Palatiw sa Pasig City nitong Biyernes. Pinasok ng mga pulis ang isang bahay, target ang isang drug personality, subalit walang kaukulang mga dokumento ang mga pulis. At nawala umano ang mga alahas ng victim complainant na nagkakahalaga ng 500,000 pesos at 2 susi ng motorsiklo. Agad namang nagsumbong ang biktima sa Pasig City Police Station at ipinatawag ang mga sangkot na pulis. Kinasuhan ng kasong robbery at violation of domicile ang 8 pulis at kanilang assets sa City Prosecutor's Office ng Pasig City. Itinanggi naman ng 8 pulis ang akusasyon, gayunman ay tinanggal sila sa pwesto at kinulong sa temporary custodial facility. Wala rin sa listahan ng drug personality ang sinasabing target sa operasyon bagamat nasa loob ito ng bahay na kanilang pinasok. Sa unang linggo ng Enero, target ng PNP IAS na masampahan ng kasong administratibo ang 8 pulis. Ella, ranggong police captain yung pinakamataas doon sa 8 pulis at patrol woman naman yung pinakamababa na ranggo. Siyan muna ang latest mula dito sa Camp Crame sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Ecclesiastes 5:10 na nagsasabi, "Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan." At yan na ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita. Una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News may balita saan mampanig ng daigdig at dito sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.